Hello. Hello. Kamusta ang bawat Hello. isa? Oh, kamusta? Praise God, no? Ang lulusog na natin. Grabe Ay, naman kayo mag-joke. Okay po yung basta oo. healthy tayo. Oo. Oo. Mga kuya, naalala ko tuloy, di ba gusto natin maging healthy, long life. Naku, naisip ko po, napakabilis talaga ng panahon po. November na naman ho. Oo Ano nga. ba nangyayari sa November? Di ba ho? Oo. Di ba Araw araw? ninyo. Hindi. Araw na mga patay. Araw ng patay sa kaluluwa. Araw ng Oo. mga patay. Actually, mga kuya, kasi naalala ko bigla, kasi minsan nag-grab ako eh. Nag-grab ako. Tapos, natanong ko yung grab driver kasi, di ba normally po pag nag-grab, marami kayong mga aksidente nakikita sa daan. Na-curious po ako, sabi ko, Kuya, ka bang mamatay? Sabi niya, aba, oo, takot ako mamatay kasi na-disgrasya nga ako. Hindi talaga, kuya. Mga kuya, total, nandito na po tayo sa Halloween o araw ng mga patay. Mga kuya, tanong ko lang po, bakit nga po ba ganun na takot po tayong mamatay? Ewan ko po sa ating mga nanonood kung takot po silang mamatay. Pero ako po, takot po akong mamatay na, syempre yung, ano ba yung mangyayari sa akin, yung maiiwanan ko, what's gonna happen. Kayo mga kuya, takotin po ba kayo mamatay? Mga ganyan. Ayan. Naku. Mm. Nung umpisa siguro sa dahil hindi ko alam eh. Ngayon alam ko na, hindi na ako takot mamatay. Alam ko marami na ako mga kaibigan naghihintay doon. Bukod doon, andun ang aking Panginoon. Yan, makakasama ko na habang buhay. Yes. Okay. Ganda. Alam mo ang mali siguro diyan, yung point of view niyan, yung mga taong makamundo, yan, nagiinuman sila, yan. Sabihin nila, pag namatay tayo, mag-inuman ulit tayo doon, magkita-kita tayo doon, mag-happy-happy puro happy hour. Hindi totoo yun eh. So, nagjo-joke sila sa kamatayan, pero sa tingin ko, bawat sa kanila, takot mamatay. Takot mamatay. Opo. So, naalala ko tuloy yung kanta, no? Sa langit, wala ng beer. Paano ka naman mag-e-enjoy ng beer sa impyerno? Ang init-init. Kumukulo yung beer. Ano ba yun? Pwede ba yun? Kunyari lang ha, kung totoo man yung imagination niya yun, parang mali pa rin yung imagination eh. Kasi paano ka, mag-e-enjoy di wala nang malamig na beer din dun dahil mainit. Tsaka alcohol pa yun. Di lalong kumuha ni aapoy yun. Di ba? Oo nga. Parang mali talaga yung yung imagination. Pero alam mo, Tosca, alam mo, parang maraming bagay kung bakit natatakot ang tao sa kamatayan. Kasi meron tinatawag tayong the fear of the unknown. Hindi natin alam kasi kung ano mangyayari sa'yo after. Di ba? Some people, they claim na magre-reincarnate daw. Ang hirap naman doon sa idea na ikaw ay magiging ibang object like ipis o patay ka na naman kasi maapadi kang ibaygon, di ba? O kaya naman magiging aso. Di ganun din. Ikli lang ng buhay ng aso. Naalala ko napanood ko yung The Fluke. Dati bata pa. The Fluke. Sabi ko, parang ang weird naman nun. Makikita mo yung asawa mo, may asawang iba. Tapos ikaw aso ka, matatadyakan ka pa. Di ba? So, dun pa lang, parang yung imagination ng tao, parang weird eh. Parang hindi uubra. And walang ibang nag-explain ng after death na ano mangyayari, kundi yung sinulat sa Biblia, di ba? Kaya from there, bigla mo maintindihan kung bakit yung ibang tao natatakot. Hindi talaga nila alam anong mangyayari. Yun. Fear of the unknown. Number 2, naririnig na nila. May somehow, nabigyan sila ng hint. Ano mangyayari? Kaya nga, sa Bible, nababanggit ang impyerno, nababanggit ang langit. So, doon din na nakikita nila parang, paano kung maimpyerno ko? Paano kung mapunta ako sa ganyan lugar na paano na lang, 'di ba? Syempre, ang description ng Bible sa impyerno hindi nakakatuwa eh. 'Di ba? Sabi niya, uod na hindi namamatay. Tapos may apoy, lawa ng apoy. Parang hindi nakakatuwa. Sabi nga nung isang kwento ni Jesus eh, yung mayamang lalaki, sabi ganoon, I am in agony in this fire. Yun, pa lang yun, Hades pa lang yun. Hindi pa yun natatapon sa lawa ng apoy. Di ba? Just imagine the idea. Kasi yun yung initial lang yun eh. Initial lang while waiting for the final judgment. So sa madalit salita, nakakatakot talaga.
Sa kabilang bahagi naman, pag in-explain yung langit, wow, gusto ko yan kasi ganda. Saka ka naman nakakita ng lugar na streets of gold, di ba? Kalye pa lang, ginto na, nakaka-excite naman yun. Ano kang klaseng lugar yun? Tapos yung gate, buong perlas. Isang perlas, isang gate. Iniisip ko, gaano kalaking kabibi yun, di ba? Ang laking kabibi nun, di ba? Kasi iniisip ko lang, para makakuha ka ng ganong kalaking perlas, isang gate, di ba? Ilang gates yun. Sabi ko, grabe naman ang description. Tapos ang sarap ang description niya. No more pain, no more crying, no more death. Biro mo, wala nang morgue doon, wala nang wala nang doktor, hindi mo na kailangan. Di ko nag-iisip na gagastos ka ng pagpapagaling. Sino ba naman hindi ma-excite doon? Di ba? Tapos sabi niya, and He will wipe all your tears. Di ba? Sabi ko, wow, lahat ng mga kalukutan pa sinabi, makakalimutan na lahat. So, yung palang general description ng Diyos sa langit, sobrang nakaka-excite na gusto ko dyan. Di ba? O yun, etong pinaka-amazing part. Yung part ng impyerno, kaya nakakatakot, isipin mo, yung hindi mo makikita kung sino yung naglikha sa'yo. Kasi you will be separated Samantalang kung ikaw naman mapunta sa langit, itong pinaka-most exciting. Yung pinakamamahal mo na naglikha sa'yo, na naranasan mo yung totoong pagmamahal na hindi kailanman kayang ipagkaloob ng tao, makikita mo. Di ba nakaka-excite? Parang, kumbaga kung kayo nagte-text lang kayo, ganyan. Tapos, nakipag-set na ng meet up. Sobrang sweet na kayo, text pa lang. 'Di ba? Sa pa lang, usapan niyo pa lang sa phone, hindi pa kayo nagkikita talaga ng face to face. Excited ka na. Di lalo na kung magkikita na pa kayo, 'di ba? Face to face. And that is exactly yung picture kung si Jesus yun. 'Di ba? Nakakausap natin in prayer, kumbaga sa phone, nakakausap natin sa phone, hindi pa natin nakikita face to face. Nararamdaman natin siya, na-experience natin siya. 'Di ba nakaka-excite na makita rin natin siya? Wow! Sino ba tong ka-text ko? Yeah. Wow! Ang ganda po, galing. Kaya dalawa yan. Ngayon tanong, paano ako makakatiyak na magkikita kami ni Jesus? Yun. Ayun lang po. Diba? Kasi yung Kuya Erwin, may nakausap din po ako. Kaibigan ko po siya, sabi niya, alam ko, pag namatay ako, para lang akong bula na mawawala. Ha? Sabi ko, hindi nga. Sabi niya, oo. Alam ko, pag namatay ako, para lang akong usok na mawawala. Sabi ko, pwede ba yun? Nilikha ka ni Lord, you're special. Ganyan, hindi mo pwedeng parang bula ka lang na mawawala. May mga ganun po parang... Meron. Pananaw. Pananaw na... po kaya na may mga ganun. Iba-iba po talaga Pero nagulat lang po ako. Kasi iba alam naman nila na meron talagang heaven or hell, ganyan. Pero heaven and hell. Pero siya po, naisip niya, di, parang bula lang ako. Parang ganun. Mga kuya, saan mo nakuha yung idea, no? Kasi ang pananaw nila, walang kahulugan ng buhay. Life is meaningless Yes. Kaya para sa kanila, ang buhay, papanaw sila na parang bula. Hindi lang naman nila naisip, kung walang kahulugan ng buhay, dumating sila dito, sumulpot lang sila parang tigyawat. Oo, ganun. Sobra naman. Hindi, yung mga may pananaw na parang bula sila na papanaw dito, isipin din nila na yung pagpasok nila sa mundo, para silang aksidente. Aksidente, oo. Buti pa nga, Kuya Erwin, buti pa nga yung tigyawat, may dahilan. nakatulong siya magkaroon ng kumpanya na maggagamot ng tigyawat. Ayun. Hindi. Pero totoo yun, sabi kay Erwin. Tama yung kay Erwin, ang galing na. Parang, kung para kang bula, para kang talagang, what's the point of existence? Yung aksidente ka? Parang ngayon. Kaya inisip mo, aksidente lahat ng bagay. Okay. Pero alam nyo, mapanganib yun. Dangerous point of view yun Kasi pag sinisip mo na walang kahulugan ng buhay mo, ganun din iisipin mo sa kapwa mo, walang kahulugan yung buhay niya. Kaya, para sa walang, pag sinaktan mo siya, pinahamak mo siya,
hindi ka makonsensya kasi wala namang kahulugan yung Talaga. yung buhay. Oo, that's dangerous philosophy yun para sa akin. Kaya Kasi isipin mo lang to, Tosca. Isipin mo kung walang eternity. Ito lang kung ito nagagamit na kwento eh. Halimbawa lang ha, isang lalaki. Sabihin natin si Mike, halimbawa si Mike. Di ba? Hangarin niya maging multimillionaire o billionaire na lang. O yan. Wow. Tapos Wow. siyempre, siya, nagtrabaho ng matindi, nagnegosyo, lahat. At the age of 21, multimillionaire na. By the Wow. age of 25, billionaire na. Iba na. Wow. Di ba? Siyempre, makapag-asawa yun ng maganda. Di ba? Oo, Hindi yun ang anak ko. pa nga millionaire, maganda na yung asawa eh. Lalo na kung multi-billionaire pa, di ba? No, di ba? Wow. Ayos ba? O, tapos ito problema. O, ikaw, yung asawa, siyempre may driver yan. Kasi malaking bahay yan eh. May driver yan. Magaganda kotse niyan. O, kaya lang, sa sobrang stress ng mama, nagka-cancer. Stage 7. Hindi, joke. Wala stage 7. Pero pero ibig sabihin, patay at the early age. O ngayon, isipin mo yung lalaki, yung driver ngayon, kasama ni Mrs., nag-aasikaso ng maraming bagay, yun, malungkot. Siyempre, pinasasaya ni driver. Naging sila. O yan. O, imagine mo Tapos, biglang sila na, kinasal na. Ano sabi ng driver? Ang ganda ng iniwan ni sir. Ano ba yan? Pag-isipan mabuti. O kung walang eternity, ganun lahat ang nangyayari sa buhay natin. Yung sasabi ni Kuya Erwin, na walang kabuluhan. Nagpatrabaho ka, parang papakatsaga ka, parang lumikom ng maraming pera, hindi mo alam kung kanino mapupunta. Naku, At yung kukuha, di mo alam kung saan niya gagamitin. Di ba? Yun ang sinabi Ecclesiastes eh. Di ba? Kaya parang it is rushing after the wind, naghahabol ka sa hangin. Nahabol mo. Wala. Tama si Kuya Erwin, walang kwenta ang buhay kung walang eternity. Oo. Ako, mga kuya, parang tuloy ako, na-trouble ako. Biruin niyo po, maiksi na yung buhay, ganyan ba? May ganyan pa pong pananaw na That's pwede right. pa meaningless ang buhay kung... Kaya sa Psalm 90, sabi niya, teach us to number our days. That we may live a life of wisdom. Kasi tama ka, sabi mo sa simula pa lang, ang bilis ng panahon, Halloween na. Biruin mo, ang bilis talaga, parang kailan lang. Ibig sabihin, talagang mabilis, maaring isang araw, wala na tayo. Ang tanong, so anong gagawin natin to make sure na hindi naman sayang ang ating buhay? Ayun ang iniisipin natin. Maiksi lang ang buhay. Saka, Kuya Erwin, alam mo ba yung kantang ngayon? Ngayon, Kantahin nyo, Kuya Erwin. Ngayon, Hindi yung ngayon at kailanman, yung ngayon, yung kay Basil Valdez, yung ngayon. kay Basil Valdez ngayon. Hindi, kasi gusto ko yung, alam mo ganda nun, kasi bakit ka mo? Kasi ang gandang paalala na ang ganda kasi sa niya, ngayon ang simula, diba, nang pinanganak ka, ng hiram mong buhay. Ngayon ang daigdig mo'y bata at makulay. Ngayon gugulin mo ng tama't mahusay, bawat saglit at sandali. Magsikap ka at magpunyagi, maging aral bawat mali. Ngayon, bago ito maging kahapon, ang pagkakataon sana'y huwag itapon. Ikaw tulad ko rin ay may dapit hapon. Baka ikay mapalingon sa nagdaang bawat ngayon na sayang lang na panahon. Ganda, di ba? Sabi ko, grabe, oo nga, parang ang bilis lang yan eh. Huwag ka magsisi. Sana yung mabuhay ka na walang regrets. Yun, life of no regrets. Ayun. So, paano natin yan i-assure? Kung ako magbibigay ng payo, dyan ko gustong puntahan at diretsuin when it comes to the fear of death. Wala kang pagsisisihan. Kaya nga naalala ko yung, and throw that person into the place where there is weeping and gnashing of teeth. Ini-imagine ko yun. Yung alam mo yung panghihinayang, sayang, nagnanasing dito, sayang. I had all my life on earth to be ready. Pero eto, I ignored it. I ignored the good news. I ignored God.
'Di ba? Parang pag nangingit-ngit talaga yung ngipin mo, aside from the pain Oo. na nararanasan mo, it's also the painful reality that you missed the opportunity. Hmm. Naku, Yun. mga kuya, naisip ko po na sana talagang masamang panaginip lang na parang pagising mo okay na. Pero syempre mga kuya, habang nandito pa tayo, yung ating mga nanonood, ano po kayong maipapayo niyo mga kuya na baka may nanonood po na may karamdaman na tinaningan na ang buhay, baka may mga nanonood po tayong mga kapatid natin diyan o kaya yung parang hindi pa rin nila alam kung ano yung meaning ng buhay nila. Mga kuya, how can we encourage them? Ano po ang pwede niyo maipayo sa kanila na hindi pa naman huli ang lahat mga kuya, andito pa tayo, humihinga pa tayo, 'di ba? Like si Kuya Erwin, pag tuwing araw ng mga patay, iniisip ko si Kuya Erwin, talaga lang naisip ko na baka takot siya sa patay, yung patay na patay sa kanya, yun ang mga naisip Birthday ko ng po misis eh. ko. November 1 kasi. Oh, birthday ni Ate G, no? Nung November. Oo. Kaya malungkot din yan ngayon kasi siyempre they used to celebrate the Oo nga. yung Oo. araw na yan, 'di ba? Oo. At tapos Oo. biglang Oo, mahirap din. Pero pinagdaanan na namin yun eh. So sa akin, hindi yung kung kunyari, tinaningan ka na, ilang araw ka lang mabubuhay, ilang buwan, ganyan. Depende yun sa iyong worldview, yung pananaw mo sa buhay. Kasi kung ikaw ay nakasisiguro na pupunta sa langit, at peace ka eh. Hindi mo iisipin, as is pa rin yung buhay mo eh. So kahit na ano mangyari, ganun pa rin. Para sa akin, hindi mo dapat kailangan isipin yung mga ganung bagay kasi alam mo yung kamatayan, hindi lang naman maiksi ang buhay natin eh, kundi hindi mo alam kung kailan ka talagang mamatay. Maaring napakalusog mo ngayon, pero bigla kang matutumba na lang. Matake ka sa puso. So hindi mo alam. O biglang aksidente, nasagasaan ka ng pison, ganyan. O yan. tumatawid ka, yan. So hindi natin alam. Ang pinakamaganda niyan is always be prepared. Yan. Yes. Nakahanda ka na. Paano po Anytime. Sige. Yun, ganda. Paano ka mag-prepare? Yun ang maganda. Alam mo, itong napaka-amazing, no? First and foremost, sa mga may sakit na, siyempre, paano pa? Mababago ko pa ba yung sitwasyon ko? Di ba? Mamamatay na nga ako eh. Alam mo, meron ako magandang balita sa inyo. Sa Bible, alam naman natin lahat to, nakita natin yung thief on the cross. Wala na siyang chance to change his life. Wala na siyang chance na, sosoli ko na yung mga ninakaw ko. Wala na siyang ganun. But at that time, isa lang ang bagay na nagawa niya. I-acknowledge niya na si Jesus nga yung king. Siya nga yung hari, di ba? Sabi niya, just remember me when you are in your paradise. Di ba? Parang, dun pa lang parang in-acknowledge niya who Jesus is. In-acknowledge niya yung pagiging king ni Jesus. Katrina niyo ang sabi niya, alalahanin mo lang ako. Hindi niya sinabi, iligtas mo ako. Para sa kanya, kung ano man, may karapatan ba? Wala akong karapatan naman sa lahat, na totoo lang eh. Pero ang hiningi ko lang, alalahanin niyo lang po sana ako. Di ba? Wow. Doon mo intindihan, wala na siyang iba pang motibo, kundi alalahanin mo lang ako. Parang you are important to me now. Just to remember me. Remember me. O di ba? O di, doon pa lang. Ano na sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord? Today, you shall be with me in paradise. Di ba? Amazing yun. Kasama kita ngayon pa lang. Kasi parang what an assurance. Diba? What an assurance. Kasi ano ibig kong sabihin? Alam nyo ito yung tao, madalas, ayaw nila pumunta sa impyerno. Ang inisip nila ngayon, pumunta sa langit. Sa totoo lang, hindi dapat yung lugar ang iniisip mo eh. Ang iniisip mo, sino gusto mong makasama. Diba? Parang kahit sa buhay, yung haba ng panahon o haba ng biyahe, hindi naman nasusukat sa kilometrahe yan eh. Nasusukat yan kung sino kasama mo. Kunyari, kung hindi ka enjoy na kasama mo,
eh sigurado ko kahit na 10 hakbang lang ang layo, parang pakiramdam mo, milya na yung biniyahe nyo. Oo nga po. Diba? Pero Opo. kung enjoy yung kasama mo, enjoy na enjoy, hindi mo na malaya na milyang-milya na yung inabot nyo yung ilang taon na palang lumipas sa buhay ninyo, hindi nyo na malayan. Ganon din ang issue ng langit. Yung kasama mo. Kaya hindi mo enjoy si God ngayon, hindi mo rin mai-enjoy ang langit. Oh. Di ba? Kaya ka gusto pumunta lang kasi gusto mo na makasama si God. Yun ang eternity. Kaya ang sabi ni Jesus, and this is eternal life, that they may know you and the one whom you have sent. Di ba? Yung word na know doon, intimacy, intimate sa'yo, intimate at sa akin. Di ba? Importante yun. Kaya nga, maraming tao, nanggap ko si Jesus, nilangit na ako. Hindi, teka muna. Nung tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ba si Jesus as the King? Tinanggap mo ba si Jesus as the groom, being the bride of the church? As in, talagang sinabi mo, wala na akong iba kundi ikaw lang. Parang nanligaw na tinanggap mong kanyang pag-ibig. Na wala ka ng ibang iibigin pang iba kundi siya. O, di ba? Doon mo lang maintindihan yung gusto ko na kitang makasama. O yan, gusto na kitang makasama forever. Kaya nga, ang ganda gusto sabi ni Asaph whom have I in heaven but you? Di ba? Hindi naman yung langit si God. Besides you, I desire nothing on earth. Kung nag-e-enjoy ka na with God today, for sure, you will always long to be with Him in eternity. Hindi ka matatakot mamatay. Kasi alam mo, kaya yung mga tao, dinideny nila yung reality ng spirit. Kasi hindi nila maintindihan. Gusto nila science. Totoo lang, ang daming bagay sa mundo natin na hindi natin maintindihan. Na nangyayari. Kasi there is a reality of spiritual realm. And God is telling us, dun nga ako, kaya nga ako bumaba mula sa langit to save you. But to give you an assurance of salvation. Kasi nga, siya yung tanging paraan. I am the way, the truth, the life. No one can come to the Father except through me. Ang problema, nag-away-away ang tao, pinipilit na yung religion ang magdadala sa Diyos. Hindi religion, si Jesus. Diba? Si Jesus, I don't care kung saan kang grupo, parang mahalaga, have you really recognized Jesus as the King, as the only way to the Father? Yun. Wow, thank you po. Amen. Kayo po, Kuya Erwin, meron po ba kayong gustong... Dadagdag tungkol sa kamatayan, yung mga life after death. Ito yung mga nabasa ko. Siguro nabasa nyo na rin. The last sense to go away is yung sense of hearing. Ibig sabihin, kung nasa hospital bed ka, nasa bahay, tapos, yan, you breathe your last, naririnig mo pa rin kung ano sinasabi ng mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Ayaw mo siguro marinig ay sa wakas, wala. Grabe. Oo, kasi nakakaano yun, no? Di ba? Gusto mong magsisi, kaya lang hindi mo na kayang gawin. Para sa ating mga mananampalataya, siyempre, sabi ni Jesus Christ, no more sin. Yan yung fullness of completion of salvation. Wala nang kasalanan talaga. Pero para doon sa mga namatay na wala si Kristo sa buhay nila, puro kasalanan yun. Kasi sila suffering sila, maaaring nagmumura sila doon, o nanggagalaiti sa galit, ganyan. Kaya yung kasalanan nila patong-patong, hindi nawawala yan. Ayun ang explanation ng iba kung bakit eternal yung death. Kasi habang nasa impyerno sila, nagkakasala pa rin sila. Kaya for eternity yung Tapos, gusto kong na-address, isa sa mga tinatanong, will there be recognition? Magkakakilala ba tayo pag tayo'y pumanaw na? Opo. Kasi meron tayong new bodies, hindi ba? Maaaring magkakatotoo yan na si Kuya Bong, magiging kamukha na ni, sino ba sinabi? Sabi mo, Tosca? Si Brad Pitt ba ang si Kuya Bong? So, magkakaroon ng new bodies, okay? May recognition yan
kahit na sabihin mong iba na yung itsura natin, makikilala pa rin. Kunyari, makikita ko si Ann Curtis. Sasabihin ko, ay, Tosca. Ayun. Ayan. Bawal na po Magkakakilala. magsinungaling. Ah, Joke lang. Joke lang kayo, Kuya Erwin. recognition. Oo. Tapos ang ayoko lang ayoko sana mga banggitin para sa inyo mga nagmamahalan, may asawa, wala na yan. Yung pag-aasawa, wala na sa habang Wala buhay. sa langit mag-asawa. Wala No? na sa langit. Kaya na narinig yan ng misis ko. Nalulungkot siya eh. Sabi niya, ay hindi na tayo magkasama. Pwede bang sleep over muna sa iyo? Pag nandito ka sa... Sabi ko, hindi yata ganun yun. Basta, yun, no more giving in marriage. Pero masaya pa rin tayo kasi may kanya-kanya tayong Kasi mga Jesus reward. na yung husband eh. Oh! Tapos wala nang sun and moon. Hindi na kailangan ng ilaw na yan kasi ang mismong magbibigay ng ilaw ang Panginoon eh. So wala nang sun and moon. Sa atin, mga mananampalataya. Pero sa mga pupunta sa impyerno, ano yan, darkness talaga. Akala nila masaya ang buhay sa impyerno, hindi. So, Tawag na total darkness, no? Tawag. total darkness. Yun ang mahirap eh. Yung, Oh my. naalala ko yung 10 plagues ni Pharaoh, yung darkness that, that you can feel. Parang gano'n. Matindi yun. Napakalungkot naman po. Ang lungkot na nga po ng buhay dito. Mas malungkot pa dyan. Mas malungkot Yes. kasi akala ng mga tao magkikita-kita yung mga barkada doon. Hindi, nag-iisa ka eh kasi doon sa kwento tungkol sa rich man at saka si Lazarus. Mag-isa yung napunta sa Hades eh, sa impyerno. Mag-isa lang siya eh. Samantalang si Lazarus kasama niya si Abraham. Eh. Magkaiba talaga yung destination na yun. Kaya tama si Kuya Bong. Ngayon pa lang isipin nyo na mabuti. Kung saan nyo gusto. Yes. Ito amazing. Paano ka naman magkakapag-decide, di ba? Paano ka naman makakapag-decide? Alam mo, gusto kong basahin sa inyo. Ito, mabilisan na lang. So, sinabi ni Jesus na siya lang yung tanging paraan. Itong sabi, diniinan niya ni John sa 1 John chapter 5. Siguro magandang tingnan na lang din natin. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 9, di ba? Siyempre natatakot ka eh. Sabi gano'n, no? If we receive the testimony of men, sabi niya, the testimony of God is greater. Diba? Yung ang patotoo ng tao, tinatanggap mo. Di lalo na yung patotoo ng Diyos. Sabi niya, ano yung patotoo ng Diyos? The testimony of God is this, that He testified concerning His Son. Siya nagpapatotoo patungkol sa kanyang anak na si Jesus. The one who believes in the Son of God, yan, has the testimony in himself. The one who does not believe God has made him a liar because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son. Pag tinanggap mo yung patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak, sabi ng Panginoon, sabi niya, pag hindi mo wala tinanggap, ikaw ay sinungaling. Diba? Ganun, no? Parang sinasabi mo, sinungaling ang Diyos. Pag hindi ka naniwala, kailangan maniwala ka sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ano sabi dito? And the testimony is this. Ito na yung testimony. That God has given us eternal life. Wow! Nagbigay siya ng buhay na walang hanggan. And this life is in His Son. Yung buhay na walang hanggan na ito, nasa kanyang anak na si Jesus. Kaya sabi niya dito, sino mang may anak, may buhay na walang hanggan. Ang sino mang walang anak ng Diyos, sabi niya, walang buhay na walang hanggan. Alam niyo, consistent yan kasi si Jesus mismo nagsabi, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, will live. Di ba? And those who live will never die. Di ba? Sarap. Those who believe in Him. Yun ang sabi ng Lord. Pag naniwala kayo sa patotoo ng Diyos, sabi ganon, at si Jesus ay nasa iyo, yun. Yung patotoo, ito, si Jesus nasa iyo, siya ay, may buhay. Now, ano ibig sabihin ng si Jesus ay nasa iyo? Sa madalit salita, ito yung sinasabi rin ni Paul, similar to what Paul is saying, I've been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Di ba?
Sabi niya, yung buhay ko ngayon, hindi na ako. Kasi kung si Jesus nasa akin na, ang buhay ko ngayon, kay Jesus na. Yung si Jesus na nabubuhay sa akin. Paano yun sa totoong buhay? And the life I live in the flesh. Itong buhay na to. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So mabubuhay ako ayon sa mga sinabi ni Jesus by faith. Di ba? Kasi siya na nga ang mabubuhay sa akin eh. So yung ano sinabi ni Jesus, doon ako magpo-concentrate. And sabi niya, kasi siya naman yung namatay at nabuhay para sa akin. Di ba? Amazing yun. Kaya, siyempre tayo, natatakot tayo. Baka saan ako mapunta? Ang tanong lang, nasan si Jesus sa'yo ngayon? Kaya kasi sabi ko, pag hindi totoo si Jesus ngayon sa'yo, imposibleng sa langit ka pupunta. Kaya nga, if you want to be prepared, una, makipag-reconcile ka na kay Jesus. Diba? Tanggapin mo yung offer niya of na siya yung namatay para sa atin at nabuhay magmuli. And because of that, yung ginawa ni Jesus sa cross na namatay siya, we are reconciled to God the Father. Yun ang sinasabi ni Paul sa Romans 5. And with this reconciliation, di ba, na-reconcile ka na, naayos ka na. Di buri mo, nagte-text na kayo, nag-uusap na kayo through prayers, na hindi pa siya kita. You would be excited to see Him in eternity. Wow. Di ba? Exciting. Pero kung walang ganung experience, wala kang ganung realidad na masaya ka na kay Jesus ngayon pa lang, naku, magtanong-tanong ka na kung magiging masaya ka pa sa langit kasama siya, di ba? Kung siguradong hindi ka masaya kay Jesus, baka sa iba ka naka-stay, mag-i-stay. Oo nga. Sa smoking or non-smoking lang naman yan eh. Grabe. Bigat, no? Bigat. Thank you po mga kuya. Actually, naalala ko bigla yung tatay ko kasi si Kuya Erwin nabanggit niya na yung last daw pong nawawala, yung hearing. So, naalala ko po kasi malapit na rin po yung pagkamatay ng father ko. So, naisip ko po when he passed away, when we were in the hospital, parang, ayoko umiyak dito. Anyway, so, so yun, niyakap ko siya. Tapos, binulungan ko lang siya. So, ang binulong ko po sa kanya, sabi ko, I love you, ganun. So, ano ba yan? Okay yun. Ayun, okay yun. Maganda nga yun. Maganda nga yun. Pero yun kasi yung, mabuti yung yan ang marinig mo kaysa yung buti nga sa'yo. Yan. Yung mga ganun ba? Yes. Pero pinakamaganda kung may mga kamag-anak tayo, no? Christian tayo, remind them, just call on Jesus like the thief on the cross and really ask Him to save you. Yun lang. Diba? Oo, alam mo yan, sinabi ng Mrs. ko sa aking biyanan, kasi may cancer din yun eh. Sabi niya, pag sa tingin mo may sumusundo sa'yo, huwag kang sasama kanino, kay Jesus ka lang sasama. Siya lang tatawagin mo. Yan. Pag may sumusundo sa'yo. Meron po talaga mga sumusundo, mga ganun. Meron po ba? Kadalasan pag nandun na, no? Kuya Erwin, no? Oo. Meron nga sila. Isa eh. Isa, naalala ko, testimony ng pamilya eh. Na ito, may senior citizen na babae. Tapos, bedridden, nung huling hiningi niya, parang may nakikita siya eh. Tinaas niya yung kamay niya. Sabi niya, sinusundo na ako. Tapos ang saya-saya niya, tinaas niya yung kamay niya. Tapos binaba gently. Tapos nawalan na. Galing. Praise God. So it can be a fearful experience. It can be a joyful experience. Exciting yan. So mga kuya, is it safe to say na, or not safe, but is it right to say na wag po tayong sumama sa iba, basta si Jesus lang ang sasamahan natin? Yes. Pag sinusundo, kamag-anak ko, or baka ganun si po? Jesus pa rin. Malay mo kung nagkukunwaring kamag-anak mo lang yan. So pwedeng gawin ng devil yon mga kuya? Oo, pwedeng maskara. Pero mga kuya, pwede po ba mapanggap na yung devil na si Jesus? Pwede po nilang Hindi, gayahin? malalaman mo si Jesus. Talaga po. Paano po malalaman na si Jesus siya?
Maliwanag. Alam mo, I know his luck eh. Ano, ano yan, paano mo alam eh. Sabi na, my sheep hear my voice eh. Hindi naman sinabi paano eh. Oo. Kahit na ako, nung maliit ako, natatandaan ko, pag umaalis ang tatay ko, pag bumabalik siya, yung yapak pa lang, alam ko na tatay ko yun eh. Oo, tama. So, may pagkakakilala tayo, hindi pinapag-aaralan yan. It comes through experience and relationship. Kaya nga intimacy, di ba? Oo, intimacy. Malalaman Intimacy yun. with God. Sa akin, pag narinig nyo na to, mga kaibigan, mga kapatid, naku, wag nyo na pang pahayaang lumipas ang panahon bago saka na lang. Di mo alam kung kailan. Buti kung mabigyan ka pa ng pagkakataon na makatawag sa kanya, di ba? Pero ngayon, pwede ka nang tumawag sa kanya at mabuhay na para sa kanya. Oh, thank you po mga kuya. Mga kuya, paano po sa aming mga nanonood na takot pong mamatay na hindi pa rin convinced? Mga kuya, paano po, ano po ang maipapayo niyo sa amin na hanggang ngayon parang takot pa rin akong mamatay. Dapat ba akong matakot mamatay? Mga kuya, help. Ayan. Sa Luke 12:5, sabi ni Jesus, I will warn you whom to fear. Fear the one who has killed. Fear the one who, after he has killed, has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. Huwag ka matakot sa kamatayan. Ang katakutan mo, yung ang Diyos na pwede kang ilagay sa impyerno o sa kalangitan. Yan ang katakutan mo. Siya ang may karapatan, may kapangyarihan. So yun. Yes. Good. Thank you po. Praise God. No, napansin niyo po kahit sa binasa ni Kuya Erwin, napaka-importanting paalala sa atin. Sa impyerno, para maiwasan mo, huwag ka dun matakot. Matakot ka sa Diyos na kaya kang dalin dun. No? Pero ganun din sa langit, huwag yung langit ang isipin mo. Ang isipin mo yung Diyos na siyang kasama mo sa langit. Kasi, di ba, kaya nga, kumbaga, kung wala ang Diyos sa langit, nako, ayoko na rin mapunta doon kasi ibig sabihin, impyerno din yun. Kasi yung presence ni God will make the place heaven. Kaya hinihikayat ko kayo, wag ho yung grupong hanapin nyo si Jesus. Dahil si Jesus ang nag-offer na sabi niya, kung kayong mga napapagod at nabibigat ang lupa, lumapit kayo sa akin. Sabi niya, dahil bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi gano'n ng Panginoon Sus, napakalinaw. Sabi niya, matuto kayo sa akin sapat ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. Hindi ka naman niya huhusgahan, hindi ka niya susumbatan. Siya ay mahinahon at mapagpakumbaba. At sabi niya gano'n, kunin mo ang aking pamato sapagkat ang aking pamato ay madali at di ba? Yun ay magaan, sabi niya. So ano sabi ng Diyos? Kunin mo, sumama ka sa akin, hayaan mo ako mamuno sa iyo. Ikaw ang aking, sumunod ka sa sasabihin ko sa iyo. And I'm telling you, itong bagay na to ay angkop sa iyo at ito ay magaan para sa iyo. Kaya naman, sabi ng Lord, bibigyan kita ng kapahingahan. Kaya mga kapatid, huwag niyo intayin ng bukas. Gayon pa lang, narinig yung mensaheng ito, saway, imbitahan niyo si Jesus sa inyong puso. Sabi mo, Panginoong Hesus, tinatanggap ko ang inyong alok na Panginoon na ibigay ko sa inyo aking kapaguran. At tinatanggap, lumalapit ako sa inyo ngayon. Alam ko namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ko at kayo'y nabuhay na magmuli para tuldukan at sabihin, bayad na ang aking kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan ipinagkakaloob niyo. Yun, ilapit niyo sa Panginoon ng buong puso niyong hilingin sa Panginoon. Okay? At nawa po ay maranasan nyo ang langit dito pa lang sa lupa at magiging excited kayo maranasan ito pagkatapos tayong mamatay. Kasi sa totoo lang, hindi ka ba mamatay? Lilipat ka lang ng tirahan. God bless. God bless. Nakaka-encourage at nakakagaan po talaga ng pakiramdam po. Mga kuya, salamat po sa iyong mga payo and sa ating mga nanonood. Sana po na-encourage po kayo. Huwag na po tayong matakot mamatay kasi we have the King of Glory and that is Jesus Christ. O ito na po mga kuya. Pagkakataon na po nating masabi ang ating tagline. O mga kuya, ready na po ba? 3, 2, 1. Yes, umulan. Umaraw. Bagyo. Kung kailangan nyo ng payong, Meron tayong Payong ang kapatid. yes.